Now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Inagaw ng kapatid ko ang boyfriend ko. 14 na taon. Alam mo ba na yan yung bilang kung ilang taon lang ako masaya? Kasi doon sa mga sumunod na taon, dumating ka na. Nagkaroon ako bigla ng kapatid sa katauhan mo. Nag-iisa lang naman akong anak ni na daddy at mommy. So bakit dumating ka pa, Selena? Nasa akin na lahat ng atensyon, oras, pag-aalaga at pagmamahal. Pero dumating ka. Nahati yun. Wait, actually, hindi nahati. Nawalan ako. At nagkaroon ka. Kinailangang huminto ni mommy sa trabaho. Para sa'yo. At dahil sa'yo. Si daddy, kinakailangan pumasok sa trabaho dahil kung hindi, walang sapat na panggastos. Para sa'yo. At dahil na naman sa'yo. Alam mo ba na para bang naging katulong ako sa mismong bahay natin? Sa sarili kong pamilya? Dahil sa'yo? Aakalain mo ba namang aagawin mo ang lahat sa akin? At kahit hindi pa kita nakikita noon sa panahong yun, umiinit na yung dugo ko sa'yo. Ipinagdarasal ko sa Panginoon na sana mawala ka na agad. Ramdam ko sa pagkakataong yun, yung pag-iiba ng pakikitungo nila sa akin. Nina mommy at daddy. Ng mga taong nakapaligid sa amin ng dahil sa'yo. Hanggang sa lumipas ang mga taon, mas nakita ko yung pagkakaiba natin. Pumapasok na sa trabaho si mama. At walang ibang magbabantay sa'yo, kundi ako. Imbis na gumala ako, pagkatapos kong mag-school, dederecho ako sa bahay ng dahil sa'yo. Dahil kapag hindi ako dumiretso ng bahay, tiyak, hahatawin ako ng walis tambo ni Papa. Ako ang mag-aalaga sa'yo, Selena. Wala nang iba. Paminsan, 2 lang tayo naiiwan sa bahay. Hindi ko kayang makipag-bonding sa'yo. Sinubukan ko naman Naalala mo pa ba? Meron kang bagong laruan, dala ni mommy. Ito yung may letters at numbers. Ipinakita ko sa'yo yung letters S, E, L, N, and A. Pero anong ginawa mo? Kinuha mo. Tapos umiyak ka. Tapos pinaghahagis mo sa mukha ko. Buti na lang, gawa sa foam yung mga yun. Gusto kitang gantihan, sabunutan dahil sa ginawa mo, pero hindi ko magawa. Kasi magsusumbong ka kay daddy. At baka hindi lang niya ako paluin ng walis tambo. Baka isako niya ako. Kaya namuo yung galit ko sa'yo. Naaalala mo din ba? Kailangan kitang pakainin dahil hindi mo kayang subuan yung sarili mo. May isang araw noon, sinigang na baboy yung iniwan ni mommy na ipapakain sa'yo. Anong ginawa mo? Dahil lang sa pinatay ko yung television para makapag-focus ka sa pagkain, ay bigla mong itinabig yung bowl na hawak ko.
Tapos halos malapnos yung balat ko dahil sa ginawa mo. Hindi ako nakapagpigil at pinagpapalo kita. Kahit nakakalat ang sinigang sa sahig. Babatuhin na sana kita nang nakita kong Barbie doll mo. Pero bigla na lang dumating si Daddy. Saved by the bell ka na naman. At imbes na pagalitan ka dahil nalapnos yung balat ko, ako pa yung napagalitan ni Daddy. Ako yung biglang napagbuhatan ng kamay. Ang sama-sama ng loob ko nun. Iyak ako ng iyak. Gusto ko itang tadyakan, sipain at hampasin. Pero ikaw na naman yung kinampihan. Muntik pa nga niya akong hatawin ng malaking wooden spoon na nakasabit sa kusina. Hindi pinakinggan ni Daddy yung sinabi kong kwento ko. Ang sabi niya lang sa akin, huwag mo siyang sasaktan. Naaalala mo din ba noon? Isang araw, iniwan kitang mag-isa sa sala. Umakyat ako sa kwarto noon. Bigla kang umiyak ng sobrang lakas. Yung iyak na nakabubulahaw. Tagos hanggang sa eardrums yung lakas. Daig ang tunog ng ambulansya. Bumaba ako at pagkakita ko sa'yo, andun ka sa ilalim ng upuan natin na gawa sa kahoy. Tiningnan lang kita. At nang makita kita, at nakita mo na akong bumaba, mas tinindihan mo pa yung pag-iyak mo. Nung sumilip na ako sa'yo, huminto ka sa pag-iyak at bigla mong hinagis yung remote control sa mukha ko. Natamaan yung kaliwang mata ko. Nakaramdam ako noon ng hapde at sakit sa parting yun. Halos maluha-luha ako. Hinila kita para umalis doon sa ilalim ng upuan na yun. At sinabihan kita na, huwag kang umiyak. Gusto mo dalhin kita sa labas eh. Gusto mo ipakagat kita sa aso? At tumigil ka sa pag-iyak. Naalala mo din ba si Dina? Na sa tuwing tatae ka, hindi mo kayang hugasan yung pet mo? At sino yung gagawa nun kapag wala si na mommy at daddy? Ako. Dahil na naman sa'yo. Naalala mo din ba noong magka-college na ako? Hindi na raw ako makakapasok doon sa university na gusto ko. Kasi mahal daw yung matrikula, sabi na ng mommy at daddy. Nag-aaral ka rin kasi. Kaya hindi na namin kaya para sa school na yun. May mga gamot ka pa. Samantalang nung 10 taon ako, nangako sina mommy at daddy na doon nila ako pag-aaralin kahit anong mangyari. Gusto ko nang lumayas noon, pero hindi ko magawa. Pagod na ako dahil sa'yo, Selena. Gusto kitang mahalin. Kaya lang, hindi ka nakamahal-mahal. Kapag nakikita kita, parang gusto ko nalang maglaho o gusto kitang ibaon sa lupa. Tapos, kapag nakakakita ako o may mga napapansin akong mga babae na halos kasing edad ko na nagsha-shopping, magkasama sa school, nagkukwentuhan, alam mo, naiinggit ako. Inggit na inggit. Siguro nga hindi na ako pwedeng maging ganun. Dahil sa'yo. Hanggang sa lumipas ang mga taon. 8 taon to be exact. When I finally had the chance to be happy again. Dahil sa wakas, meron akong boyfriend. Noong dumating si Lyndon sa buhay ko, nagkaroon uli ako ng rason para sumaya. Dahil sa wakas, may tao na uli na nakapapansin sa akin. May tao na uli na nakikita ako. May tao na uli na inaalagaan at minamahal ako.
Yung mga bagay na nawala at hindi ko naramdaman dahil sa'yo. Pero iba ka, Selena. Sa sobrang iba ka sa amin, pati boyfriend ko aagawin mo pa sa akin. Napapansin ko na noon na tuwang-tuwa sa'yo ang boyfriend ko kapag magkasama kayo sa bahay. Hanggang sa natsyempohan ko kayo. Dumating ako noon sa bahay. Nakita ko na kinikiliti ka ni Lyndon, boyfriend ko. Galing akong salon noon. Hindi ko alam noon na pupuntahan pala ako ni Lyndon sa bahay. At dahil sa wala pa ako, pinili niyang maghintay sa bahay. Kasama mo naman noon si mommy at daddy sa bahay. Pero hinayaan ka lang naman nila sa sala kasama si Lyndon. At habang naghihintay si Lyndon, ikaw ang kasama niya. Sino mag-aakala na yung boyfriend ko tuwang-tuwa pang kasama ka? Hinaharot ka talaga. Naabutan ko kayong nagtatawanan. Kung san-san ka niya kinikiliti. Halos mapahiga ka pa sa sofa sa sobrang saya. Si Lyndon naman tuwang-tuwa sa'yo. Pagkadating ko noon, di ko na napigilan. Dire-diretso lang ako sa kusina. Nilagpasan ko kayong dalawa. At tinawag ko lang si Lyndon. Lyndon, nandito ka pala. At bigla kayong tumahimik dalawa. Si Lyndon, sinundan ako sa kusina. Ikaw, si Lina, naiwan sa sala. Bumalik sa paglalaro ng mga Barbie doll mo. Ewan ko ba, nanggigigil ako kapag nakikita kitang kasama yung boyfriend ko. Inagaw mo na nga sa akin si mommy at si daddy. Pati ba naman boyfriend ko, aagawin mo pa? Hanggang sa isang araw, natagpuan ko na lang ang sarili ko sa ospital kasama ka. Ayaw nga kitang makita eh. Ni ayaw nga kitang makasama. Pero sa pagkakataong yun, sinamahan kita. Bakit? Kasi sabi nila may sakit ka daw. At ang masakit nun, meron ka daw malubhang sakit. Leukemia. Nandoon ako. Dahil sa'yo. Akala ng lahat, nung sakitin ka, dahil lang sa nilalagnat ka, inuubo ka. Mababaw lang na rason. Pero dumalas ng dumalas na umiinda ka na masakit yung katawan mo. Nahihirapan kang huminga. Nagsusuka ka pa. At may mga panahon na nagsiseizure ka pa. At ang pinakamasakit na narinig ko ay ang sabi ng doktor, hindi ka na raw magtatagal. Diba? Hiniling ko nun sa Diyos na sana mawala ka na. Pero nung makita kitang nangangayayat dahil sa sakit mo, nahihirapan ng dahil sa sakit mo, gusto kong bawiin lahat ng dinasal ko sa Panginoon na sana mawala ka. Kahit gusto ko nang matuwa, kasi sa wakas mawawala ka na, pero hindi ko magawang maging masaya. Ate ang tawag mo sa akin. Ate. Pero sa huling sandali mo, sabi ko sa'yo,
Tawagin mo naman akong mama. Hanggang sa tinawag mo akong mama. Pero ibinalik mo sa akin yung tawag na ate. Kasi ang alam mong mama mo ay ang mama ko. Sinina kung nakikinig ka man ngayon. At kung high-tech na dyan sa itaas. Gusto ko lang malaman mong naging duwag lang siguro akong harapin ka noon. Iniisip ko noon na hindi ka karapat-dapat sa mundong ito. Hindi kita gusto. Kasi bunga ka ng gawa ng demonyo. At 14 years old, I was already a party goer. Wala pa ako sa tamang edad. Pero kaya namang dayain ang itsura ko para makapasok ako sa mga parties, diba? I already look like dalagang dalaga. Naging mapusok ako. Noong isang gabing yun, naibigay ko ang sarili ko sa isang lalaking hindi ko kilala. Then few months I found out that I was pregnant. Gusto kita noon ipalaglag, pero pinigilan ako ng parents ko. They first knew about it dahil laging hands-on si mommy sa menstruation ko. Lagi siya nagtatrack ng mens ko. And then she had a feeling one day that I was pregnant. At doon na nagsimula ang kalbaryo ko. I needed to stop sa pag-aaral ko. Pakiramdam ko noon, inagaw mo lahat sa akin. My freedom. Akala ko noon demonyo ka. Pero ako pala, I was the demon. Kaya ngayong wala ka na, anak. Ngayon nagsisisi ako for all the pain I've caused you. Ngayon nagsisisi ako dahil hindi kita naalagaan. Hindi ko na ipadaba sa iyo yung pagmamahal bilang isang ina. Patawarin mo kasi hindi kita kinalalang anak. Pinalabas namin na kapatid lang kita. Tumigil ako mag-aral at tumigil din magtrabaho si mommy. Para kunwari, siya yung buntis, hindi ako. But in fact, ako naman talaga yun. My parents saved me sa kahihiyan. But people around us knew na ako yung buntis. Pero lagi namin tinatandaan na hindi namin dapat pakialaman at pakinggan yung sasabihin ng ibang tao. So ipinagpatuloy namin yung buhay. At habang ipinagpapatuloy ko yung buhay namin at pinagpapatuloy ang buhay ko, I became selfish. Nabuhay ako sa galit, sa sakit, sa poot. Kaya if you are hearing this from up above, anak, Selena, gusto kong malaman mo na nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Ilang araw na lang kitang nakasama nun. At sana naramdaman mo nun na minahal naman kita. Sorry, anak. Ang sakit-sakit, anak, na nasa kamay ka na ng Diyos. I hope you were happy up there. Sorry. Sorry kung hindi ako naging ina sa'yo. Sorry if I was consumed by pain and anger. I'm sorry. And I love you, anak. I love you.
For rated SPG. As in super. Back ganun. Secret Files. Iniligtas ako ng salawal ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Medyo matagal na ang pangyayaring to. Pero hanggang ngayon, natatawa pa rin ako sa nangyaring ito. Kaya gusto ko lang na ibahagi ito nang sa gayon mapalabas ko ang ngiti sa inyong mga labi. Itago nyo na lang ako sa pangalang Diyosa. At ito, ang aking SPG. As in super. Back ganun. Secret File. 2 years ago, I was a freshman college student. Umattend ako ng birthday party ng high school friend ko. At etong friend ko na ito, may kaya sa buhay. Kaya alam ko na super bongga ng party niya. Ang invitation? Bohemian ang nakasaad sa theme. Festival ang datingan ng venue. May grazing table, coffee bar, pika-pika at kung ano-ano pa. So, ang outfit ko ay super iksing maong shorts and backless top. Tapos nakaboots ako. Medyo tipid sa tela ang peg ng outfit ko. Yung tipong pwedeng may masilip. Pero carry lang sa akin yun, kasi sabi nga ng iba, I'm pretty and makinis. Hindi naman sa pagmamayabang, DJ Rocky and DJ Jello. Yung balat ko ay parang labanos na masarap mahaplos. Charot. So eto na nga. Nag-book ako ng ride ko papuntang venue. At nung nasa venue na ako, chika-chika with my other high school classmates. Then, I met this guy. Classmate ng birthday celebrator na high school friend ko. Engineering student. Matangkad. Guwapo. Chinito. In short, super hot. We started talking. And then niyaya niya ako sa labas ng event hall. May pool doon. Then we sat there for a bit. Until we both started to feel na parang nangangati na kami. Oo, damang-dama ko na kailangan na naming ilabas ang init ng nararamdaman namin. Kaya naman nung inalok niya ako na pumunta ng banyo na tagong-tago, sumama ako. Hinawakan niya ang kamay ko at ginaid papunta sa banyong tago. Then pagdating sa banyo, kung saan walang tao, sinimulan niyang halikan ako. Hinalikan niya ako sa pisngi hanggang sa napunta ang kanyang labi sa aking leeg.
Then maya-maya pa ay hinaplos niya ang aking likod, harapan at napunta na ito sa zipper ng maong shorts ko. Then sinimulan na niyang i-unzip ang zipper ng maong shorts ko. Bang! And it was this moment that I realized na hindi pa pala ako nakapaglaba ng mga damit ko at gamit na lahat ng undies ko. Ang last option lang na nahablot ko from my closet was an underwear na loose thread na. Oo, DJ Rocky and DJ Jello. Ang suot-suot ko ay isang salawal na lawlaw. Wala nang garter. Mabulaklak pa. Kaya dali-dali kong hinawakan ang kamay niya at niyakap siya. In my mind, muntik na niyang makita. Nagmadali akong umalis sa harap niya. I made up an excuse dahil nahihiya ako talaga. Imagine, I almost gave myself away to a guy I barely even knew. Bang! At dahil doon ay nagpapasalamat ako sa salawal kong lawlaw. Dahil kung hindi sa salawal kong lawlaw, malamang nakita na niya ang pinakatatago kong petsay. Lifesaver talaga ang salawal ko. Kaya kung ako sa inyo, kung ayaw ninyo na makuha ang inyong petsay, magsuot lang kayo ng salawal na lawlaw. Pero kung gusto nyo talagang banatan ang mga hot guys, ang advice ko sa inyo, laging dapat handa. Be prepared. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Josa. At ito, ang aking SPG as in Super Pagner Secret File. Hi Kabisyo, it's me DJ Rocky Terra and welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sekreto. Ito po ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakinggan. Ito po ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Kaya naman, simulan na natin to at i-welcome na natin ang ating top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi. Hello po, good evening. Anong pwede namin itawag sa'yo? I'm sorry? Anong pwede naming itawag sa'yo? Aika. Aika, ilang taon ka na? Magto-30 po this December. Magto-30 this December. Sang lupalop ka naman galing, Aika? Tagig po. Tagig. Alright, Aika, di na ako magpapaligoy-ligoy pa. Aika, magto-30 this December from Tagig. Ano ang top secret mo? Bale, ikakasal na po kasi sana kami this December. Pero may sariling desisyon yung father ko. Ikakasal na sana kayo ng fiancé mo this December pero may sariling desisyon ang father mo. Tama ba ako ng pagkakarinig? Yes po. Bakit yung tatay mo ba yung pakakasalan ng fiancé mo? Kwento mo nga sa amin, paano nangyari na dapat December pero parang sa tono ng boses mo parang mauudlot pa? Anong nangyari? Kwento mo sa amin yan. Okay po. Bale, magto 2 years engaged na po kami this July 7. And then, 2023, tapos July 8, July 7, 2023 na engaged kami. Tapos sana same year ng December ikakasal na kami. Kaso yung parents ko, specifically my father,
Ang gusto niya kasi yung invited, syempre, sa yung mga friends niya, which is hindi naman namin kakilala, hindi naman namin ka-close. Kasi kami nung fiancé ko, we have decided na intimate lang. Kumbaga, family lang yung pinaka closest lang talaga yung invite namin kasi gusto sana namin na after the wedding, makilala ko, makausap namin sila. Pero ayun, may mga side comments yung father ko na, ay hindi, para makatanggap ka ng maraming gift, maraming pera, kailangan natin maraming i-invite. Kasi yung, yung budget namin is sakto lang. Kumbaga, intimate lang talaga for 30 to 40 packs. Yun lang talaga. Ayan. And ilan tong mga gustong imbitahin ng tatay mo? Actually, he is planning na ang maging guest ay 100. Wow! Dito ba sa suggestion niyang ito, may iaambag siya? Meron naman siyang sinabi. Sabi niya, sige, gawin niyo yung unang plano na mag-rent lang kayo ng place na intimate lang yung mga ninong at ninang, yung mga closest friends niyo and yung relatives natin. Pero since pag di ba po pag nagre-rent lang ng venue, ano lang siya, parang ilang hours lang. So after that, gusto niya may handa pa sa bahay namin para daw yung ibang friends niya, ibang relatives namin na hindi namin ma-invite dun sa first venue, makapunta. Politiko ba yung tatay mo? Hindi po. So what was your reaction nung binabanggit ng tatay mo itong mga bagay na to? Sabi ko sa kanya, bakit? I mean, hindi ko siya magets. Kasi in the first place, I mean, gets ko na sagot niya yung reception, second reception. Pero hindi ko naman sila kilala eh. I mean, para saan? Hindi naman ako after gift. Hindi naman after ako monetary. Ang gusto ko sana yung bang ano lang, as in kakilala lang, yung walang iba na, wala namang ambag ba sa relasyon namin. Tapos yung sabi ko sa kanya, ikaw, kung anong gusto mo. Yun yung reply niya sa akin, parang galit pa, na ikaw na bahala. Mga ganun. Ay, kumusta naman yung mama mo tungkol dun sa sinasabi ng tatay mo? She is actually neutral po. Kung ano yung gusto ko namin, yun daw yung masusunod hanggat maaari. Pero i-welcome din daw namin yung feedback or suggestion ng papa ko. And yung mga kapatid mo, meron ka bang mga kapatid na mas nauna sa iyong magpakasal? Wala po. Ako po yung panganay. Tapos dalawa lang po kaming babae. So ikaw yung unang maikakasal sa mga anak nila? Opo. Oh. So, anong eksplanasyon ng papa mo bukod dun sa makakakuha kayo ng maraming regalong pera dun sa mga bisita? Bukod dun, ano pa yung ano niya? Ano pa yung rasyonale niya bakit daw gusto niya ng mas malaking wedding? Nakakahiya daw po kasi pag hindi nag-invite. Tapos, kasi ano siya kasali siya sa parang frat. Hindi ko alam kung pwede sabihin yun on air. Tapos president siya. So parang nakakahiya naman daw sa ibang brother niya. At saka sa ibang relatives namin na hindi man lang ma-invite knowing na dalawa na nga lang kaming magkapatid. Ako pa yung panganay at ako yung unang ikakasal. Ano ba to? Nagsisimula sa letter M, letter T, o letter E? M po. M! So anong plano nyo ngayong mag-asa? Eto muna, ano munang reaksyon ng magiging asawa mo sa lahat ng suggestion ng papa mo? Actually, ayaw po talaga namin. Hanggat maaari nga po, ang gusto namin, ano na lang yung kung pwede na kami lang dalawa talaga, tapos may witness lang. Kaso iniisip namin, syempre may parents din naman ako, may parents din siya. Baka, daw nasa tamang edad naman na kami, pero baka, alam mo yun, maghinanakit, ganun, na hindi mapagbigyan. Pero we are really looking na intimate lang. Kaso every time na
sasabihin ko yun sa papa ko. Bakit ay mo, kayo nang bahala? Nagkagalit siya, ganun lagi yung feedback niya. May mga ibang suggestion ka ba sa kanya? Like, gusto mo ba sa birthday mo nalang imbitahan yung mga friends mo? Yung mga ganon? Meron ka bang parang naisip na pwede pang... Papa, since once in a lifetime lang yung wedding, bakit hindi ba pwedeng sa ibang araw mo na lang sila ayain? Wag naman sana itaon sa sa mismong wedding ko, wedding namin. Mm-mm. Kaso sabi niya parang isang gastos, isang pagod. Ayun. Pero ikaw ang pinakamapapagod dyan, tsaka energy Ayun mo. Hindi Yun biro nga po. magpakasal na merong 100 guests, ha? Kaya, ang target lang talaga namin, 30 to 40, as in yung pinaka-close lang namin. Kasi ayun, ayaw namin na andito, may ibang tao na hindi naman namin kakalala. Tapos ang plano niya, syempre, pag ganun, ng mga nagiinom, as a Christian, parang hindi talaga. Nagkaroon na ba kayo ng pamamanikan? Wala pa po. Kasi yung sa fiancé ko po na side, yung mga kapatid niya nasa abroad pa. Tapos ang meron lang siya dito, talagang mama niya. Which is nakakapunta naman na sa amin. Pero yung formal na pamamanhikan, wala pa po. Pero may balak na kayo. Opo. Opo. Mhm. And balak nyo ba ituloy yung pagpapakasal ng December? Actually, 50-50 po eh. Kasi yun nga po. Si Iniisip Father. namin na baka may magalit. Which is, alam ko naman na magagalit siya. Pero mas nangingibabaw na... Kasi parang nauudlot na siya, 2023 pa. Tapos 2025 na ngayon. Parang dahil lang dun, namumove yung sana kasal na kami. Why not, Aika, isuggest mo sa papa mo, mag-renewal of vows sila ng nanay mo. Tapos, Aika, magre-renewal of vows sila ng nanay mo. Tapos, dun niya i-invite yung mga friends niya, o, di ba? Nagpakasal na siya talaga ulit, di ba? Try mo yung one na yun. Pero, ako naranasan kong magpakasal ng intimate lang, ha. Like, family, as in, yung immediate family lang namin ng asawa ko. Tapos, yung iba, mga closest friends na namin. Tapos, 2 pares ng ninong at ninang lang yung kinuha namin. Tapos, dun sa after party namin or yung parang reception namin ng asawa ko, ano lang yun, parang mga gate crasher yung mga kaopisina namin, close din namin. Ganun yung naging setup ng kasal namin. And alam mo, dun sa intimate wedding na yun, sobrang damang-dama ko na itong mga taong to na inimbita namin, napakahalaga nila sa buhay namin at napakahalaga din namin sa buhay nila. Kumbaga, tama yung sinasabi mo, Aika, kanina na gusto lang namin yung mga imbitahan namin, yung taong kilala talaga namin at naka-witness ng pagmamahalan namin. Kaya nag-gets kita dun sa part na parang, bakit may ganito kang papa, 'di ba? Na minsan okay lang din tanggihan yung ibibigay niya eh. Gets mo? Opo. So, eto, galing to sa taong nagpakasal na. So, kung meron mang ibibigay na pera yung magulang nang walang hinihinging kapalit, okay lang, tanggapin mo. Pero kung ang kondisyon nun ay dapat kasama yung mga kaibigan niya, your wedding, your marriage, your rules. Labas dapat ang papa mo dito. Pero kung gusto talaga niya ng medyo mas bongga, I think magpa-reunion na lang kayo sa buong Taguig, no? Ipasarado yung buong Taguig, no? Oo, meron pa naman kayo dyang part yung sa may Dalampasigan, 'di ba? Yung nagko-concert, yung mga Taguig Music Festival. Yun, pwede mong imbitahan lahat doon yung mga brother ni papa mo. Kaya ayun, magulo yung isip namin. Hindi talaga namin alam yung gagawin. Specifically ako. Kasi nanggagaling yung feedback sa father ko eh. Oh. It matters. Does it matter? At some point, yes. Kasi, I mean,
kasi siguro one factor na rin, lumaki kasi kami sa probinsya and ganun yung naging parang kin, kinalakihan namin na dapat pag may ikakasal sa family, buong angkan andoon. Pero sabi ko nga sa kanya, hindi naman na tayo nasa lumang panahon. I mean, tanda ko na kung pwede lang talaga, kung gusto ko lang din siya suwayin, kami na lang sana nagpakasal. Kaso I respect the feedback, I respect the suggestion. Pero hanggang kailan ko kayang i-respect to the point na namumove yung plano sana naming kasal. And it is supposed to be the both of you na magfiancé Oo. na magde-decide kung kailan, kung saan, at kung sinong iimbitahin. Hindi ang mga magulang. And I think this is also a preparation for you na kung ano mang sabihin ng mga magulang mo, oo, pwede mong pakinggan. Pero it doesn't mean you'll take it and follow it because you are now building your own family. Yun ang essence ng pagpapakasal. Hindi sa dinedisrespect mo sila, but you are building your own. And the first thing that you should do, and ang practice na niyan, is by planning your own wedding. Not your father's wedding, but your own wedding. Medyo pangit man siyang pakinggan, pero that is only the way. Masyado lang kasi talaga tayong kulong dun sa nakaraan eh. Masyadong kulong tayo dun sa kahihiyan na porke pag ganito yung nangyari, maraming sasabihin yung ibang pagkamag-anak na parang bakit hindi sila naimbita, nagmamalaki ka na. And Ayan, opo. normal sa atin na makaramdam na, hala, nagmamalaki na daw tayo. Parang may gusto tayong patunayan na hindi ako nagmamalaki. Parang gusto nating i-defend yung sarili natin dun sa mga taong nag-iisip na nagmamalaki tayo. Na hindi, humble pa rin kami, ito pa rin kami. Pero hindi naman natin dapat i-prove yung sarili natin sa kanila kasi kung talagang mahal nila tayo, maintindihan nila tayo eh. I think, Aika, mag heart-to-heart talk kayo ng papa mo. Nag-try na po kami twice. Pero kada sinasabi ko, wag na lang kaya pa kasi dagdag gastos sa kanya. Kung syempre pag tatay, parang pag panghandaan, ihihiram niya pa yan. Sabi ko, what if wag na lang? Kasi yung ihihiram mo, tabi na lang natin, or much better na wag na lang ihiram kasi kaya naman namin. Ang hinihingi lang naman namin yung Bas-bas. approval, I mean Blessing. na payagan niyo naman sana kung ano yung plano namin. Pinapakinggan ko naman siya, pinapakinggan naman kita, Papa. Pero I think hindi talaga siya fit, hindi talaga siya suit kung ano yung meron sa amin, kung ano yung gusto namin. Pero after that, yun lang, lagi na lang yun. Sasabihin niya lang, ay, kayo bahala kung anong gusto niyo. Ayun. Ayaw mo ba i-take End lang yun? lagi sa ganyan. Ayaw mo ba i-take yun na parang, kami na pala bahala, yung ganon. Sa tagal, I mean, before pa, na bata pa lang ako, pag hindi niya naman ako or kami sinasagot ng oo o hindi eh. Lagi siyang bahala kayo. Tapos pag may nangyaring masama, syempre, sa amin yung sisi. Parang ganun siya palagi eh. I mean, ever since. Hindi siya mag-oo, hindi siya mag-hindi. Lagi siyang bahala kayo. Nakakalungkot naman. Kumbaga, parang, anong tawag doon? Yung mahilig mang gaslight ba yun? Or tipong Opo. pinapakonsensya pa kayo? Ganun po siya. Hindi naman dahil ako yung nandito sa phone ngayon, pero ganun kasi nararanasan ko eh. Halimbawa, dati nung high school kami, Papa, pwede ba akong, ay hindi, sige, bahala kayo. Hindi ka makakarinig ba sa kanya ng, oo, sige lang, bawal, hindi siya ganun sumagot eh. Lagi siyang, bahala ka. So, hindi ko alam kung oo ba to o ano, pag mali yung nagawa ko, papagalitan. Pag tama, wala man lang sasabihin. So, paano? Hindi ko siya nag-gets.
Kasi kung makikinig ka sa papa mo, sasakit ulo ninyo sa gastos, tas hindi mo Opo. mararamdaman yung tunay na essence ng kasal ninyo. I mean, marriage is the more important one than the wedding, no? Pero iba pa rin yung isang beses lang mangyayari sa buhay mo na alam mo na ikaw mismo ang nagplano, kayong dalawa mismo ang nagplanong magiging mag-asawa, at kayong dalawa mismo ang makakakita dun sa mga taong personal ninyong inimbitahan at naging parte ng inyong relasyon. Kung susundin mo siya, hindi mo lahat yun magagawa. Hindi mo lahat yun mararamdaman. Yun nga po eh. Ang naiisip ko naman, pag sinunod ko siya, sige, masaya siya. Paano naman kami? Paano naman yung side namin? May napagbigyan, pero yung mismo kinasal, hindi masaya. Parang ganun. Mhm. Pero yun po, hindi pa lang talaga malinaw kung ano ba yung gagawin ko namin. Kung may part ba na susundin namin siya. Kung may part ba na, sige kami na lang. Kung ayaw niya makinig, what if kami na lang dalawa, may witness lang. Total, 30 na rin naman kami. Hindi naman na kami bata. Nakabukod naman na kami. Mhm. Stable naman yung trabaho namin. Yun po. Hindi malinaw sa akin, sa amin, kung paano. Alam mo, Eka, nararamdaman ko sobrang buti mong anak. Sobrang bait mong anak. Like, you really respect your parents, your father, kahit na ikaw mismo nasasaktan, na uubos, o nawawasak at some point in your life. Naintindihan ko na sobrang mahal na mahal mo yung magulang mo at talagang nire-respeto mo yung ama mo. Pero sometimes you have to make big decisions. Hindi para saktan lalo sila, kundi para iparealize din sa kanila na you have your own life right now and hindi mo naman sila dinidisregard bilang magulang mo. But eto yung desisyon na gusto ninyong mag-asawa. Pagpapaintindi, no? Kung ano man yung magiging sagot ng father mo, kailangan mo talagang lunukin, kailangan mong minsan i-ignore. Pero kung mahal ka naman ng papa mo, he will eventually understand na yun talaga yung desisyon ninyong mag-asawa. Ako ang nakikita ko dito, you can compromise, no? I remember ang nangyari naman dun sa wedding namin, since medyo parang feeling ko maraming nagtampo doon sa mga kamag-anak namin. Ang ginawa namin, right after the week of our wedding, umuwi kami ng probinsya. And then dun sa probinsya, nag-gathering kami. So, sagot namin yung pagkain, sagot namin yung venue, simpleng salo-salo. Sabi namin, pasensya na, hindi kami nakapag-imbita. Limited lang talaga yung guest namin eh. And natuwa ako dun sa response nung iba na, oh, okay lang, ang mahalaga masaya ka. Masaya kayong dalawa and masaya kami para sa inyo. Kapag mahal ka ng mga taong to, kahit pa sa malayo ka nila titingnan, kahit pa nasa malayo sila, tatanawin ka nila na nandun pa rin yung pagmamahal nila. So, hindi ko sinasuggest naman na ganun din yung gawin ninyo kasi depende pa rin yan talaga sa financial capacity ninyo. Depende pa rin yan dun sa kagustuhan ninyo na mangyari pa rin yung bagay na yun. Pero kung hihingin mo yung opinion ko about it, to compromise with your father's wishes, pwede kayo yung magpakasal na muna kasama mga magulang ninyo in an intimate celebration, and then afterwards it's another day na parang isabay na lang sa birthday ng kung sino man ang mahalaga sa inyo, tapos doon na lang imbitahan yung mga hindi na imbitahan, or kung po pwede nga yung mga sinasabi nila engagement party, 'di ba? O kaya pag namanhikan, imbitahan yung ibang hindi maimbitahan sa mismong kasal, yung mga ganun. Hanap na lang ng ibang paraan para maimbitahan yung mga taong importante sa buhay ng magulang mo, to give them the space and to give them that parang pride, 'di ba? Na ikakasal ka na. Kasi minsan di talaga mawala yan sa sistema nila eh. Na Kaya parang nga po, magigivin ka na lang eh. Magigivin ka na lang talaga eh. And, Tapos ang gusto niya pa, Mhm. yung mga ninong at ninang, tropa niya. Sabi ko, hindi na. Tapos hindi mo kilala.
Ano ba naman yan? Wala nga silang ambag. Kumbaga, hindi naman sila... Ano bang alam nila sa amin? Hindi nga nila alam pangalan namin eh. Hindi nga nila alam saan kami nagtatrabaho. Hindi nila alam kung saan kayo unang nag-kiss, di ba? Wala silang kaalam-alam. Tapos all of a sudden, gusto niyang gawing ninong at ninang. Old school Tatlong yan. parents pa, Diyos ko. Old school talaga yan, old school. Meron naman ako naalalang ginawa nung isa ko pang kaibigan kasi ang dami talagang advice sa paligid pag ikakasal ka na eh. Di ba? Once na na-engage ka na, nalaman ng mga tao sa ibang sa paligid mo na parang engage ka na, ang daming chuchu, ang dami mong maririnig na mga advice. Alam mo, ganito, ganyan, ganyan. Tapos maririnig mo sa kamag-anak mo, oh, gawin mong flower girl si ganito, gawin mong abay si ganito, gawin mong ninong si ganyan. Parang, hello, kayo ba ikakasal? Kayo ba gagastos? Parang ganun, di ba? Ay, so kung pakinggan Sorry, yun. isa pa. May Go. ano pa siya. Siyempre, kasal namin, ang balak din talaga namin, walang bata. Yan. Wala yung... Kasi feeling ko naman, pag may bata, hindi naman maintindihan eh. I mean, baka mamaya maggulo-gulo pa. Iniiwasan lang din sana namin ganun. Pero sabi, ay, mga pinsan mo, mga pinsan ko po kasi mga bata. Hindi pwedeng hindi mo invite. Sabi ko, bakit? Hindi na. Ang hirap-hirap. Diyos ko, lahat na lang. Naku, ay, kang hirap ng may ganyang magulang. Mahirap turuan pag ganyan nakakunat yung mismong tao. Lalo na sa pag-iisip na dapat imbitado lahat pag kinasal yung anak niya. Kaya nga, ewan ko ba sa kanya, gusto niya kasi, feeling ko lang as anak niya. Feeling ko kasi gusto niya na maipagmayabang ba? Ganon, yung nafe-feel ko sa kanya. Ito yung anak ko, ganito, ganyan na, kinasal, maganda, mag-arbo. Yun po yung nafe-feel ko. Kasi, siya naman yung kasama ko, talagang lumaki, yung parents ko. Parang yun yung nafe-feel ko na, para lang may maiyabang. Yun po talaga. And I think yun talaga yun. Kasi ikaw ang pride and honor nila. At pag nakita ng mga kaibigan nila na okay yung kasal mo, magarbo, napakain sila lahat, it's his pride and honor. And we don't want that to be taken away from them. Tama, okay din naman na parang pride and honor ka nila eh. Pero tatandaan mo na kapag katapos ng kasal na iyon, anong magiging pakiramdam mo? Ikaw mismo ay ka. Ikaw yung makakaramdam nung mangyayaring yun. Nung mismong pakiramdam of, ano tong ginawa ko, di ba? Hindi naman to makakalugod-lugod sa akin eh. Hindi naman to nakakapagpasatisfy sa amin dalawang mag-asawa, kundi sa papa ko lang. Nakakapagod yun, ay ka? Buti nga, ang laki ng pasensya mo sa papa mo kasi kung ako yan, buti na lang wala rin akong ganyang, buti na lang wala akong dinanas na ganyang klaseng situation. Pero, yun nga, napaka mapagpasensya mo and sana makaya mo na ipaintindi hanggat kaya mo pang magsalita sa papa mo. Tsaka, tandaan mo lilipas din yung mga tampuhan. Anak ka pa rin niya at the end of the day, diba? Pag nakasal ka na, wala na siyang magagawa. Charot! At saka alam mo ba na kapag, I think 21, kasi diba lalakarin mo yung mga papeles ninyo sa munisipyo, kailangan lang ng guardian kung sakaling ang dalawang magpapakasal ay nasa edad, I think 21 below. Ganon. 21 below. Or kung di ako nagkakamalit, basta nasa ganung range. Nakalimutan ko kung ano yung eksaktong edad. At 24 and below. Yan, sabi ni Shula Makeup Artist. 24 and below. Tsaka lang kailangan kasama yung magulang. Kailangan ng pirma nila, mga ganyan, consent. Pero pag ganyan 30 ka na, ay, hindi na kailangan. Matanda ako na, Oo. Pwede, alam mo, kailan kayo kakasal, no? December po. Sabihin ko sana, sayang. Alam mo, ako pa mismo mag-host ng wedding mo sana. I volunteer. Kaya lang hindi yata ko pwede pa nung mga araw na yun.
Malalaman nyo na lang sa mga susunod na kabanata. Oo, sayang ay ka. Mag-volunteer na ako eh. Pero anyway, I wish you all the best, no? May gusto ka pa bang sabihin? Sa ngayon, actually, wala po. Ano lang, gusto ko lang din may mahingian talaga ng advice kasi wala naman ako ibang masabihan. May friends ako, yes, pero hindi naman kasi sila kinakasal pa. Kung may kinasal man, as in, sila lang dalawa, yung mga anak lang. Eh, may anak na sila. Kami, wala pa naman. Ayun po. Thank you. Thank you kasi at least may nakikita akong mga comments, nakakagaan din sa pakaramdam. Tsaka yung mga advice, parang nabunutan ako kahit pa paano ng isipin, nakatulong sa akin yung advice niyo po. So, for me kasi to really parang follow kung ano yung gusto namin, kung ano lang yung capacity namin. Kasi at the end of the day, kami naman yung ikakasal eh. True. Kami naman yung kumbaga kami lang dalawang mag-asawa yung magkakaintindihan, True. magsusuportahan. Nandyan yung parents, oo, pero naiisip ko din na yung parents maintindihan din naman nila yan eh. Nandyan na lang naman sila to guide. And they are, parang, ready naman na sila at my age, parang, alam ko naman na ready na silang Pakawalan ka. Pakawalan ako. Yun nga lang, syempre, siguro nga sa kinalakihan namin, kasi nga probinsya, nakasanayan na buong angkan, talaga naman lahat nandyan. Pinsan mo, no? Lahat sila Lahat gusto. na pinsan ko, lahat na May flower girl. Yung mga second cousin nila, hindi ko naman gagawin ko dyan. Ay. Mabuti ka lang, anak. Mapagpasensya ka lang talaga. Mabait ka masyado. Pero tatandaan mo, hindi lahat ng kabaitan nagiging kabutihan. So, magkaiba yun. Okay lang maging mabuti. Yung sobrang bait, na abuso yan. Kaya, I wish you all the best. Sayang. Kung December sana, no? Keep in touch tayo, Aika, para Ako mag-volunteer. Ay, totoo po ba? Tapos dun sa reception mo, mag-open forum kami ng tatay mo. Gusto ko yan De, charot lang, Wedara. Tapos si Boy Pindot daw magiging tagapitik din. Tagapitik ng pagkain. Diba let's keep in touch. Ayan. Thank you so much, Aika. God bless. Good Thank luck you on so your much po. wedding. Bye. Thank you. Bye-bye po. Ay nako, sinasabi ko sa iyo, nakaka-stress din talagang magpakasal dito sa Pilipinas kasi ang daming chuchu ng mga marites. Ang daming chuchu ng mga kamag-anak, ang daming chuchu ng mga kaibigan, lahat-lahat na ng mga tao sa paligid mo may sasabihin yan, may unsolicited advice. At minsan, yung mga ang hirap pang gawin, yung mga suggestion ng mga magulang. Gusto nila ganito, ganyan, gusto nila si ganito, invited, si ganito, gano'n, invited na ha? Ako sa totoo lang, no, since tayo lang naman ang magkasama ngayong gabing to. Eto na naman tayo sa ibabahagi ni DJ Raketera sa tunay niyang buhay. Jessie Gia. Nagulat ang lahat, di ba, nakasal na ako. Alam naman yun ng mga magulang ko, na-engage ako ng, July ako na-engage, kung hindi ako nagkakamali. July ako na-engage, pakasal kami agad ng October. At sinabi ko lang sa opisina na magpapakasal na ako a week before our wedding. Or 2 weeks nga before. Wala pang 2 weeks. 1 week lang before our wedding. Tsaka lang ako nagsabi. Sa mga kapatid ko, ayan, alam na naman nila. Siguro, kailan ba kami nagplano? August, ganun? Or July? Tama. August kami nagplano. We were looking at having a
public wedding or parang grand wedding. Pero na-realize ko parang, ba't pa natin patatagalin ng ganun? Gusto naman na natin talagang maikasal at gusto na namin magkaroon ng blessing yung relationship namin. So, bakit natin ibibigay pa yung ganun na parang kailangan pa imbitado lahat? Kung kaya lang din naman natin na imbitahan yung mga sarili nating pamilya, kasama yung mga naka-witness talaga ng pagmamahalan natin at iilang piling kaibigan pa. So, we decided to have an intimate wedding and we only had 45 guests sa church. 45 guests sa church. And that doesn't include yung mga kamag-anak ko pa sa side ng mama ko, sa kamag-anak ng side ng papa ko. And nagkaroon pa kami ng pagtatalo ng mga magulang ko. Wala akong problema dun sa side ng asawa ko kasi maintindihin lahat halos Pero yung mga magulang ko kasi lumaki rin sila sa probinsya. And ang ugali talaga at ang pang-thinking ng mga laking probinsya, dapat imbitado lahat. Lahat ng kamag-anak mo, imbitado yan. Dapat lahat ng mga kapatid ng tatay mo, imbitado yan. Dapat lahat ng kapatid ng nanay mo, imbitado. Ultimo yung mga pinsan mo, imbitado yan. Ilan ng kapatid ng tatay ko? 12. 12? Diyos ko, 12. Diba? Tapos ilan yung anak nila? Tapos ilan pa yung asawa? So, kulang yung 100 na katao. So, para fair na lang sa lahat, walang iimbitahan sa side ng tatay ko, walang iimbitahan sa side ng mama ko. Wala ding iimbitahan sa side ng husband ko. Only the immediate family members. We were strict about it. Although, nagkaroon kami ng konting, yun nga, parang paghahagil ng magulang ko. Pero, ang namayani pa rin and the decision that was made was or came from my husband and I. Kasi it's our wedding and it's our rules. And that, I believe, was already a preparation para sa isang marriage. Kasi nga, pag nag-away kayong mag-asawa, hihingi ka lang naman advice sa mga magulang mo. Pero hindi ibig sabihin nun, lahat yun, ifa-follow mo. They are only there for guidance. Pero yung decision making, nasa sa inyo pa rin dalawang mag-asawa. Magiging mag-asawa. And again, ang pagpaplano ng kasal is already a preparation for marriage. And dapat dyan pa lang, kayong dalawa na mismo ang magkasangga sa pagdedesisyon tungkol sa sarili nyong mga buhay at hindi ang mga magulang ninyo because you are separating na Nandun ka na sa part na nagle-let go ka na dun sa family mo originally. You are building a new life. You are building a new family. Hindi yun pambabastos. Hindi yun pambabastos. Nandun pa rin yung respeto. Pero nandun lang yung part na kailangan mong bumuo ng sarili mong pamilya and you have to make decisions for yourselves. Hindi para sa ikabubuti nila, kundi para sa ikabubuti ninyong dalawang mag-asawa. Kasi kapag gumastos ka ng sobrang laki sa isang magarbong kasal, ang tanong, sino magbabayad nun? Ikaw yung mga inutang mo, sino magbabayad? Di ba magsasuffer yung dalawang mag-asawa? After naman nun, lilive na yung mga bisita at hindi naman kayo masyadong kakausapin after. Also, sabihin na natin na nag-imbita yung magulang mo ng mga ninong at ninang mula sa kung saan sang lugar na hindi mo kilala. Garantisado ba na ang ibibigay niyan tigwa 100,000 kada pair? Hindi. Yung iba dyan nga, 5,000 lang di ba? Parang ginastosan niya lang yung sarili niyang buffet. Magkano yung per tao ngayon? Diyos ko, mababa po yung 2,000 sa isang matinong kainan, di ba? Per person, 2,000. Oh. Gasto sa simbahan, magkano? Gasto sa paglalakad ng mga papel. Oh, gasto sa bulaklak. Gasto, ang dami mong pagkakagastusan. Hindi biro ang pagpapakasal. Kaya kung ano yung nasa puso mo, yun yung sundin mo. Because at the end of the day, it should be you and your fiancé, husband or wife. Yun.
Mabuhay ang bagong kasal! Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng secret, sarado na po ang tindahan. Bukas na lang ulit magsama-sama tayo. At pag bukas nagsama-sama tayo, ay! Excited na ako. Excited ako kasi may makakasama ako bukas sa Dax. Malaki. Masarap pisil-pisilin. Ang mga muscle. Anyway, nakapiling ang bus sa Princess DJ Rakitera at nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic, this is Top Secret. We're back. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is Rose's Secret File. Si Rose na nagmahal kay JM pero nalaman niya na hindi lang pala siya yung babae ni JM, kundi marami pala sila. 3 babae ang pinagsabay-sabay nito ni JM. Hanggang sa nakipag-iwalay siya, tapos ikinasal na tong si JM, pero nagkaanak naman sila ni JM. Tapos akala niya okay ang lahat sa kanila ni JM. Pinapili niya si JM. Sino pinili ni JM? Yung asawa niya. Pero nakareceive siya ng mensahe mula dun sa asawa ni JM na hiwalay na raw sila. And the truth unfolded. Na ito palang asawa ni JM nabuntis ng iba. Ano ba, karma ba yun ni JM sa lahat ng mga ginawa niya? Anyway, pakinggan na po natin yung mga kabisyo nating nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Tambay Love. Kakaiba naman yung secret file mo, sender. Kumbaga sa hinaba-haba ng prosesyon, dun pa rin pala ang balik ninyo sa isa't isa. Base sa kwento mo, nakabalik na sa'yo ang partner mong si JM. Kung ganun, patawarin nyo na ang isa't isa. Start a new beginning. At kalimutan na ang mga nakaraan. Total may anak din naman kayo. Focus na lang sa pagpapalaki ng anak ninyo. As a listener, hindi ko inaakala na kayo pa rin pala sa huli. Akala ko talaga endgame na sina Jessa at JM. Pero ang plot twist na buntis pala ng iba itong si Jessa. Sana ay maging worth it ang lahat ng sakit na naranasan ninyo sa relasyong ito. Magmahalan kayo bilang isang pamilya. Yun lamang po. Happy Tuesday. Ingat pa uwi from Tambay Love. Thank you so much, Tambay Love. Ito naman ang sabi ni Jobert. Mala teleserye nga ang buhay ni Rose. Nakakahanga din yung pagpapakatangan niya kay JM. At least sa huli, nakamit niya ang gusto niyang mangyari. Good luck na lang sa pamilya ninyo. Shoutout po pala kina parang Alan Alvarez, parang Marlon Loyola, Marjun Estorgillo at Panyero Rosenio Mundas. Ito pa sabi ng ating kabisyo na si DR. Napaka-complicated ng secret file ni Rose. Una, hindi niya alam na si JM ay may Bea tapos may Jessa pala. Ay, tapos napilitan palang magpakasal si JM kay Jessa dahil sa bantang magpapakamatay at udyok ng magulang nito. Pangatlo, nabuntis ng iba si Jessa kahit sila na ni JM. Honestly, wala naman talaga akong maipapayo kay Rose dahil complicated ang story niya. Ang wini-wish ko na lang talaga ay maging successful ang kanilang relationship ni JM kung nagkabalikan na nga sila. Eto naman ang sabi ni Jason. Lupit naman itong JM na to. 3 babae. Pero, in the end, worth it ang pagpapakatanga ng ating secret file sender na si Rose. Kayo pa rin talaga. Isipin nyo na lang ang pag-maintain ng healthy relationship ng inyong pamilya. Good luck sa inyo. Ang dami pa pong nag-comment sa ating secret file for tonight, especially online. Hindi ko sure kung nakabalik na tayo on air, pero mukhang hindi pa. So online, eto na ang masasabi ko sa ating secret file sender. Walang matinong relasyon na nagsisimula sa kasinungalingan. Madalas pinipili natin na pairali ng puso, pero tandaan na merong rason ng Panginoon kung bakit binigyan niya tayo ng utak.
ito ay para gamitin din natin. Hindi naman natin kasalanan kung naloko tayo sa simula. Pero kasalanan na natin kung paulit-ulit natin itong pinahihintulutan. We deserve what we allow, sabi nga nila. Rose, pinakita mo naman din sa amin na ang pagpapakatanga ay nagkakaroon din ng magandang bunga. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon applicable ito. Sinwerte ka rin talaga. Dito natin ma-apply yung sinasabi nila na kung kayo talaga. Kung kayo talagang nakatadhana, bandang huli magkakatagpo kayo muli. At nangyari nga yun sa inyo. Pero hindi lahat ng taong nagmamahal natatagpuan uli yung taong gusto nilang makasama habang buhay. Minsan hindi nagmamatch sa oras, sa panahon, sa pagkakataon. Pero nandun yung pagmamahal, nandun yung kagustuhan. Hindi ko lang sure talaga itong si JM kung totoo yung pagmamahal niya sa'yo. Sorry meron akong trust issues. Bakit? Sabi niya pinipili niya si Jessa eh. Tapos biglang nung nalaman na nabuntis ng iba, hindi na niya pinipili si Jessa? Ay, parang naguluhan naman ako doon. Yung totoo, JM, ano talaga yung nararamdaman mo? Back up plan mo lang ito? Si Rose? Na kung hindi nag-work yung sa inyo ng asawa mo, meron kang Rose na sasalo sa'yo? Ay, ang hirap naman nun. Para kay Rose ha? Ay pero kung sa bagay, tanga si Rose, so okay lang. Charot! With harot. Pero anyway, alam mo Rose, nandiyan ka na sa posisyon na yan. Nagmamahalan kayo kamo. Nito ni JM, nangyari na ang lahat ng mga pagkakamali, nangyari na ang lahat ng mga masasilimuot na pangyayari sa buhay ninyo. And it's time to start a new beginning. Refresh, recalibrate, renew, and rebuild the trust. Ang dami kong sinabi na letter R dun ha. Seryoso ako dun. Bakit? Kasi kung hindi nyo lahat gagawin yun, hindi kayo magkakaroon ng harmonious and healthy relationship ni JM. At magiging cycle lang ang lahat. Tandaan mo itong JM na ito, parang nasa DNA niyang magkalat ng lahi. Tandaan mo, 3 kayong pinagsabay-sabay niya. Kung hindi nyo mapag-uusapan yan, na dapat ikaw lang at wala ng iba, babalik at babalik kayo dun sa cycle na yon. Baka mamaya, hindi lang pala 3, maging 4 o 5 yan. O kaya 6, o diba? O 5, para first 5 sa basketball. Charot! With harot. Kaya Rose, maging matalino, baunin mo lahat ng mga natutunan mo doon sa relationship ninyo ni JM. Nang sa gayon, maging maganda ang bagong simula ng inyong relasyon ni JM, especially meron kayong anak. Linawin ang dapat linawin, tulad na lamang ng infidelity rather, ng cheating issues niya, paano marirebuild yung trust, paano yung magiging co-parenting style nilang dalawa, nito ni Jessa at nung isa pang babaeng nabuntis niya, paano niya magagawa ng paraan yung pagiging tatay niya ron, paano niya maipapadama yung pagiging tatay niya dun sa mga anak niyang yun. Napakahalaga ng pag-uusap na ito, yung malinaw, yung diretso, yung klarong-klaro. Nang sa gayon, malinaw yung magiging direksyon ninyo. Sabi nga, failure to plan is planning to fail. Ilang beses ko na ito sinabi sa programa ko. Failure to plan is planning to fail. Kapag nabigo kang magplano, siguraduhin mo na plano mong mabigo talaga. Ulitin ko pag nabigo kang magplano, abay, it's a recipe for a disaster.
yung plano mo talaga ay mabigo. So you have to plan para sa pamilya ninyo at sa kinabukasan ng anak ninyo. And it all starts with transparency, clarity, and clear communication. Daming English, no? Ganado eh. Wow. Charot! With harot. Oh, kunwari lang naman. Nakuha lang naman sa ChatGPT. Charot! With harot. Hoy, biro lang yun ah. Anyway, kabisyo, if you wanna share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break for top secrets. Kapiling pa rin ang inyong basa princess, DJ Rakitera, at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Rose's Secret File. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Sophia's Secret File. Si Sophia na merong asawa, pero LDR sila ng asawa niya sa matagal na panahon until such time na nakuha na siya ng kanyang asawa kasama ang kanyang anak sa ibang bansa at dito na nga sila nagsama sa iisang bubong. At totoo nga raw yung kasabihan na hanggat hindi mo nakakasama sa iisang bubong, hindi mo ito makikilala ng tunay. Tsaka mo lang daw makikilala ng tunay. Yung tunay na anyo kapag kasama mo na sa iisang bubong. At dito nga nalaman ni Sophia na ito palang kanyang asawa ay isang malupit na cheater. Cheater. Biruin mo yun. Kasi simula pala ng relasyon nila, niloloko na pala siya. Tapos pumapatol sa mga bayarang babae. O kung tawagin daw nila Asian escort. At nagpupunta pa ng massage parlor para malasap ang happy ending. So dahil sa mga nalaman niyang yun, napapatanong siya sa kanyang sarili. Pangit ba siya? Ano bang meron sa kanya? Bakit nangyari sa kanya yun? At kinailangan na lang niyang maging matatag para sa kanyang anak. Anyway, pakinggan na po natin ang mga kabisyo nating nag-share ng kanilang thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ni JP, babasa. Para sa ating sender na si Sophia, kailangan mong maging matatag para sa anak mo. Tulad ng storya mo, ikaw na rin naman ang naka-realize at ikaw ang siyang makakatulong sa pinagdaraanan mo ngayon. Buti na lang at nailabas mo ang gusto mong sabihin. Wala naman ako maipayo dahil mas masarap makinig sa story mo na ikaw din ang nakaisip ng paraan para maging okay ka. Hindi mo deserve ang ginagawa sa'yo ng asawa mo. Sabi mo nga, gagawin mong busy ang sarili mo. Magpapaganda ka lalo. Tsaka may anak ka na, hindi na dapat nararanasan ang ganyang klaseng sakit. At hindi rin sana maranasan ng anak mo ang iyong naranasan. Focus ka na lang sa anak mo and don't forget to love yourself. Yun lamang po. Happy Thursday. Ingat po uwi from JP Babasa aka Tambay Love. Ito pa sabi ng ating kabisyo na CCS. Sender Sophia, nakakalungkot isipin na kinukonsinte pa ng in-laws mo ang kalokohan ng mister mo. Hindi ko kinaya yun. And at the same time, nakakapanggalaite. Ayoko na magsalita pa ng kung ano-ano. Baka magmukhang ewan pa ako. Pero eto muna. Dakilang Hokage ang mister mo. Nagpapalusot. Akala niya ang dali-daling manlinlang sa kasinungalingan niya. Tuluyan mo na yang iwan. Hindi naman siya nagpapakaama at asawa sa inyong mag-iina. Pakihanda na ang itak dyan. At nang sa gayon, maputol na ang dapat maputol.
At sa'yo, Sender Sofia, kung gusto mong mag-heal sa pananakit at pagluloko o panluloko sa iyo ng mister mo, huwag ka munang mag-dating app, utang na loob. Gawain yan ng lovesick. After ng gulo sa inyong mag-aasawa, download agad ang dating app? Huwag naman po. Marami din siyang mapanlinlang. Sige ka. Yun lamang po, DJ Rocky from CS. Ito pa sabi ni Jobert Vertudazo. Good evening, DJ Rocky. Ang masasabi ko lang kay Sender Sofia ay may mga tao talagang hindi marunong makontento sa kung anong meron siya o sila. Tama rin naman na huwag mong sisiraan ang asawa mo sa pamilya ninyo, sa anak mo, sa anak ninyo. Ipaubaya mo na lang sa Panginoon ang lahat. Shoutout sa Team Bulacan Overdrive, lalo na kay Yorme Rojun Gabatino at pareng Rogelio June Bernardino. Maraming salamat, DJ Rocky from Jobert Vertuzazo. Ito naman ang sabi ni Angelica. Good evening, DJ Rocky. Ang saklap naman ng nangyari sa ating sender na si Sofia. Hindi ko akalain na meron palang ganong klaseng mister na manloloko sa kanyang misis sa paraan na pupunta siya sa massage parlor para lang din makapagparaos. Bakit hindi na lang niya gawin yon sa kanyang misis? Libre pa at hindi siya gagastos. Isang atake yun sa pride, sa ego at pagkababae ni Sofia. Kaya ramdam na ramdam ko ang kanyang panggigigil at sakit nang dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Ang maganda na lang na gawin talaga ni Sofia ay mag-move forward at wag na wag patatawarin ang mister. Kung gusto niya, paghirapan niya muna. Nang sa gayon ay magkaroon ng magandang pagsasama ang kanilang pamilya. Huwag agad-agad bibigay sa sweet I love you at sa sweet gesture. Baka pag bumigay agad yung sender natin, gawin lang uli ng mister niya ang ginagawa nito dati pa. Eto naman ang sabi ng ating kabisya na si Brian. Good evening, DJ Rocky. For Sofia, I think the best thing that she should do is to move forward. Focus on herself at sa kanyang anak. Yung asawa niya, pabayaan niya na yun. Yun lamang po from Brian. Ito naman ang sabi ng ating kabisya na si Aliyah. Good evening, DJ Rocky. For Sofia, isang mahigpit na yakap sa iyo. Actually, nakarelate din ako at some point. But naniniwala ako dun sa kasabihan na walang problema na hindi maayos sa magandang usapan. Kausapin mong maigi ang mister mo. At sabihin mo sa kanya lahat ng sakit na nararamdaman mo. Be vulnerable to him. Pag walang epekto sa kanya ang lahat ng mga hinanakit mo, then it's time to make a decision. At ang desisyon na yon, dapat focus talaga sa anak ninyong dalawa. If you wanna leave him, then pwede naman. But you have to be ready kung ano ang mga tatahakin mo sa buhay. Dating app is not a good time and not a good thing, rather, para gawin ang mga bagay na iyon. Dahil lalo mo lang masasaktan ang sarili mo. Yun lamang po from Aliyah. Thank you so much, Aliyah. True naman na hindi tamang gumamit muna ng dating app as of the moment. Especially kasal ka at hindi pa naman na-resolve yung mga issues ninyo ng asawa mo. Meron bang ganun? Asawa na, kasal tapos may pamilya na tapos nagde-dating app pa? I think walang ganun. Walang ganun na alam ng asawa. Merong gano'n na hindi alam ng asawa, hello. Charot with harot. Ang hirap ng pinagdaraanan ni Sofia, tulad nga ng sabi ko kanina bago tayo mag-break. Hindi ako makapagbigay ng advice. Kasi it looked like
etong si Sofia, tinanggap naman niya yung asawa niya eh. And the fact that she told us na pinoprotektahan niya yung image pa rin ng kanyang asawa dun sa sarili niyang pamilya gives us an idea na she wanna save the family, she wanna save the marriage. At kung yun ang tinatahak at pinagdesisyonan ng isang babae to save her marriage, okay lang. Why? Kasi ang babae hindi naman basta-basta sumusuko yan eh. Hanggat kaya pang magtiis, hanggat hindi pa walang-wala, hanggat hindi pa pagod na pagod, hanggat hindi niya na-exhaust lahat ng options na meron siya, hindi yan bibitaw. But one day, the time will come na kapag lahat ginawa na niya tapos hindi pa rin sapat, hindi mo na mahihila pa, hindi mo na mababalik pa yung babaeng yun sa buhay mo. And I think yun yung dapat ma-realize nung mister nito ni Sofia eh. But I also believe na itong mister ni Sofia merong sakit. Sorry pero para siya may sakit. Hindi ko sure kung addiction yung tawag dun. Pero maganda sana kung ma-assess siya ng medical personnel. Parehab o kaya magpa-psych. Hindi dahil sa parang, madidiri ka. Hindi. Kumbaga, para ma-evaluate lang ng mas maayos kung ano talaga yung nangyayari sa sistema ng utak ng taong yun. Kasi walang normal na lalaki na gagawin yun. Imaginein mo, iba't ibang babae yung papatulan mo. Tapos hindi mo pa sigurado kung lahat ng yun malinis. Nothing against them, but hindi ka sigurado kung lahat ng yun malinis. And sa misis, etong si Sofia, do you think kaganahan siya na makipag loving dito sa mister niya, gayong alam niya na marami ng babae itong natikman? Diba parang hindi rin? Kasi hello, what if siya naman yung madapuan ng sakit? Di nakakatakot lalo yun. Lalo na yung mga cases ngayon in terms of AIDS, HIV, sexually transmitted diseases, lumalaganap, dumadami. And up until now, walang vaccine sa ganun. And thank God walang vaccine. Why? Sorry pero yung mga intentional na ginagawa yung bagay na to, na parang okay lang kahit multiple partners, sexual partners kahit may asawa na, hindi kayo dapat nakakaligtas. Pero yung mga tao syempre na accidentally na nagkaroon lang ng ganon, because sila super pure, tapos yung partners nila binitray sila, niloko sila, hindi sinabi sa kanila na may sakit sila, or unaware sila na may sakit sila, but may ginagawang patago na kung kani-kanino nakikipagdo, kaya doon nakuha yung sakit. Yun naman yung nakakatakot. And imagine na lang din talaga kung may vaccine yun. But I hope may cure para dun sa mga hindi ginusto. And I think wala namang gumugusto ng ganun. It's just that may mga tao lang talagang impulsive pagdating sa mga decision making in life. And I think itong asawa ng ating secret file sender ni si Sofia, hindi siya impulsive eh. Kumbaga every day, he committed to that kind of action. Or it's a regular thing for him. So kumbaga, yung mindset niya, regular na bagay na to, it's a normal thing for me. So paano na-calibrate ng ganun yung utak niya na mag-function ng ganun? Gayong alam naman natin na may asawa at anak siya. And you should be monogamous pagdating sa ganung klaseng relationship. Unless may usapan kayo ng asawa mo na pwede pala, open tayo So ang hirap din talaga nitong pinagdadaanan ng ating secret file sender. And
the thing that I wanna share is that pwede siguro talaga kayong mag-usap ng masinsinan at maayos and you bring it up. I mean, bring the idea of getting examined and mag-seek ng help doon sa medical expert, sa psych, para doon sa mister, kung ano talaga yung addiction na meron siya or kung ano yung mental state na meron siya. Kasi bothering yun eh. Nakakatakot para sa ating sender, para sa health niya, and at the same time para dun sa bata. Na baka mamay ma-introduce sa kanya nung sarili niyang ama yung ganong klaseng act. And then the child would believe na it's normal. And in order for you to be a good parent, you have to be first a good husband. So I hope maayos kung gusto mo talagang isalba yung marriage na meron kayo. Pero kung hindi na talaga kaya at patuloy kang hinuhont nung nangyari sa inyo at ginawa ng asawa mo, lahat ng nararamdaman mo valid naman yan. And you have the option to leave if you want to. But as of now, I know that you are a strong woman and you will exhaust all options bago ka bumitaw. I wish you well. Anyway, sa mga kabisya po natin out there na gusto mag-share ng kailang secrets, share it to me, raketera@gmail.com. I gotta say, BRBS in bathroom break. For top secrets, kasama pa rin ang inyong boss sa Princess DJ Raketera at ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Sophia's Secret File. Rocky's Secret Files with Jello. Inamin ng guy best friend ko na in love siya sa akin 1 linggo bago ang kasal ko. Hi DJ Rocky and DJ Jello. Matagal na akong nakikinig ng Secret File at hindi ko akalain na darating yung araw na ibabahagi ko rin ang sarili kong kwento. Itago mo na lang ako sa pangalang Charmaine. At ito, ang aking secret file. High school pa lang, magkaibigan na kami ni Harry. Hanggang sa lumipas ang panahon, lumalim ng lumalim ang friendship namin. Itinuturing naming best friend ang isa't isa. Marami akong nakadate. Lahat yun ay ibinabahagi ko kay Harry. Siya rin naman, maraming girls ang dumaan sa buhay niya. At gets na namin yun, na kapag may jowa ang isa, respeto sa bawat desisyon ng isa't isa. We talked about love, life, and everything. We graduated college, then nag-work sa maayos na kumpanya. Then eventually, may nakilala akong lalaki.
man of my dreams. Lahat na nasa kanya. Itago natin siya sa pangalang Pablo. We dated for 2 years and got engaged a year ago. We decided na mag-live-in din last year. Constant naman ang communication namin ni Harry. Update every now and then. At alam naman ni Harry na ikakasal na kami ni Pablo. Sa katunayan, siya ang man of honor ko. He is in the province and plano niya na days before our wedding, luluwas siya from Visayas to Manila. But a month ago, isang mensahe ang bumungad sa akin. Isang mahabang, emosyonal at hindi inaasahang mensahe mula kay Harry. Binuhos niya ang nararamdaman niya sa isang mensahe. As in lahat. Ang sabi niya, matagal na siyang in love sa akin. Na sa tagal ng panahon ng pagkakaibigan namin, palihim siyang umaasa na sana maghiwalay kami ng fiancé ko at mapansin ko rin siya. That time, isang linggo na lang bago ang kasal namin ni Pablo. Hinihiling niya na itigil ko ang lahat. Kanselahin ang kasal. Huwag na akong magpakasal kay Pablo. Tumakas daw ako kasama siya. Sabi pa niya, kailangan ko tong sabihin bago pa maging huli ang lahat sa atin. DJ Rocky and DJ Jello, para akong sinampal. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko eh. Naiinis ako, nalulungkot ako, naduduwal ako, naiiyak ako. Nasasaktan ako. Hindi ko kasi lubos maisip na mapaglilihiman ako ng taong itinuturing kong matalik kong kaibigan. Marami akong kaibigan pero siya ang pinagkakatiwalaan ko. Pinagkakatiwalaan ko. Sa totoo lang, DJ Rocky and DJ Jello, kaya kong humarap sa kanya ng nakapanty at bra na hindi maiilang, walang mali siya. Binalatan ko ng buhay yung sarili ko sa kanya. Sa pag-aakalang ganun din siya sa akin. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon pa? Kung talagang gusto niyang sabihin ang totoo, bakit hindi noon? Bakit ngayon? Bago ang isa sa pinakamahalagang araw sa buhay ko. Ano ba kasing iniisip nitong haring to? Na basta-basta ko na lang ikakansela yung kasal ko? Dahil lang sa text niya? Dahil sa isang text? Naiiwan ko si Pablo para sa kanya na ganun-ganun lang yun? Diba sana sinabi niya noon? Hindi ngayon. At hindi sa ganitong paraan. DJ Rocky and DJ Jello, pilit kong iniisip kung ano ang tamang mga salita na dapat kong i-reply sa kanya. Dahil kailangan kong linawin ang lahat sa kanya. Ang sakit. Ilang ulit akong sumubok na sumagot sa mensahe niya. Pero paulit-ulit ko ring binubura. Ang daming pumapasok sa isip ko. Hindi ko lang talaga alam kung ano ang sasabihin ko.
Gusto kong sabihin sa kanya na wag na siyang dumalo. Dahil hindi ako sigurado kung meron siyang balak na guluhin ang kasal ko. At hindi ko rin alam kung kaya ko pa siyang kausapin. Ang tanging nararamdaman ko lang talaga para kay Harry ay pagkakaibigang totoo. Walang halong pag-ibig o pagnanasa. Yung idea na mawala siya bilang kaibigan ko, masakit yun para sa akin. More than a decade kaming magkaibigan. At para akong nabigo. Dahil akala ko, totoo ang lahat sa aming dalawa. Pero ngayon, naisip ko parang lahat ng kabaitan niya, mayroon palang kasamang lihim na motibo. Kaibigan na rin niya yung fiancé ko. Hindi ko pa sinasabi kay Pablo dahil ayokong guluhin ang isip niya. Lalo na't that time, ilang araw na lang ang hinihintay namin para sa kasal namin. Pero alam ko na darating ang oras na kailangan kong sabihin ang lahat. Hindi muna ako nag-reply kay Harry. Inantay ko muna na makauwi si Pablo mula sa trabaho. Pagkarating niya ay pinaupo ko siya. Tsaka ako ipinakita ang mensahe ni Harry. Tahimik siyang nagbasa. Habang binabasa niya ang mensahe ni Harry, nakita ko kung paano lumaki ang mga mata niya. Ang nag-register sa facial expression niya ay galit, masama ang loob. Nagsorry ako sa kanya. Pero sabi niya, wala akong kailangang ipagpaumanhin. Nag-usap kami ng maayos ng aking fiancé. Naikwento niya sa akin na may hinala na siya noon na baka may nararamdaman ang kaibigan kong si Harry. Sa totoo lang, sa tuwing nagkikita kami ni Harry, nagyayakapan kami ng sobrang higpit. At wala namang kaming ginagawang higit pa ron. At ni minsan, hindi ko naisip na magiging kami. Ipinakita ko pa kay Pablo ang mga past message namin ni Harry para ipakitang wala akong ginawa o wala akong nasabi para masabing yun ay emotional cheating. Then tinanong ako ng aking fiancé, anong gusto mong gawin? Sagot ko, kahit masakit, ayoko na siyang pumunta sa kasal natin. Natatakot ako na baka may gawin siya ron. So, ang ginawa namin ni Pablo ay nag-create kami ng short but strong message para kay Harry. At ang sabi ko ay, Harry, pasensya na kung inakala mo na may higit pa sa pagkakaibigan natin. Itutuloy ko ang pagpapakasal kay Pablo. At mas mabuti sana na hindi ka na pumunta. Para lang malinaw ang lahat,
Nabasa ni Pablo ang message mo. And sang-ayon siya sa desisyon ko na hindi ka na imbitahan. Sa mensahe kong yun, gusto ko na ipakita na yun ang buong desisyon ko. At hindi lamang inutos ng fiancé ko. Alam ko kasi na posible niyang gamitin yun laban sa amin. Nakita kong na-read niya yung mensahe. Pero wala siyang sagot. Tinanong ako ni Pablo kung gusto ko raw bang i-block itong si Harry. Gusto ko. Pero may bahagi rin sa akin na gustong malaman kung anong ire-reply niya. At nang sa wakas ay nag-reply siya. Sobrang haba. At doon ko na nabasa ang kabuuan ng pagkatao ng itinuturing kong best friend sa mahabang panahon. Tinawag niya akong sinungaling. Pinaasa ko raw siya ng more than a decade. Sinumpa niya kami. Sana raw iwan ako ni Pablo. Sana raw hindi kami magkaanak. Parang tinataga ang puso ko sa bawat salitang nababasa ko. Then maya-maya pa natagpuan ko na lang yung sarili kong na umiiyak. Tahimik na kinuha ni Pablo ang cellphone ko. Hindi ko alam kung anong ginawa niya ron. Pero makalipas ang isang oras, bumalik siya. Iniabot niya sa akin yung cellphone ko. Then sabi niya, block na siya sa lahat. Hindi siya pupunta sa kasal. Hindi na siya ang man of honor mo. Si Pia na ang maid of honor mo. Alam nyo, DJ Rocky and DJ Jello, para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Matapos kong mabasa ang mga masasakit na salita mula kay Harry, hindi ko natuloy maramdaman yung lungkot ng pagkawala ng best friend ko. Yung parang naiwan na lang sa akin na isang katahimikan at kapayapaan. Yung katotohanan ay parang sinasampal ako na kailanman hindi ko pala tunay na kilala ang best friend ko. Fast forward, DJ Rocky and DJ Jello. Ikinasal kami ni Pablo. Ang saya-saya ng aming kasal. At yun ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Napaligiran kami ng totoong pagmamahal. Masaya, payapa, buo. Wala akong narinig na kahit anong gulo. Hindi ko alam kung sinubukang dumaan ni Harry, wala kaming nabalitaan. At ang mahalaga sa akin sa ngayon ay masaya ako at masaya si Pablo. Hanggang dito na lang po. DJ Rocky and DJ Jello. Muli, ako si Charmaine. At ito ang aking secret file.